Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. At nandito po tayo ngayon ulit sa isang kliyente natin dito sa Norte, na kung saan ay nagpapalahi din po sila ng mga tinatawag natin na mga layer chickens. So ibig sabihin meron silang parent stock. At itong system na ito ito na rin yung mga napapakita ko sa ibang mga vlog ko. Pero ngayon, check up po ulit tayo ngayon. Tingnan natin ano ng kondisyon ng mga sisiw. Nung first week, medyo hindi maganda ang naging mortality rate nito. Medyo mataas. So ngayon, titingnan natin ano yung development. So ayan, ito yung isa sa mga heater na ginagamit dito. So di kuryente po yan. So ang ginagawa dito, buong tunnel vent, no, yung sa kabila, hinahati po namin yon. Tapos yun, para painitin na tong buong to, hindi na siya katulad nung sa conventional na nasa ilalim yung mga sisiw. Ito naman ay yung buong space niya pinapainit halos yung buong kwarto. So ayun, ito mukhang nag-improve naman ako at makita naman. So ngayon ay full load kami ngayon. Pag in-expand to, puno lahat to. Itong lahat ng chair na to. So hanggang 4 po yan, yung sa taas. Hanggang 4. Ayan, so dito, yung ibang grupo. Ayan, check natin ha. So far okay naman. Malinaw na yung mga mata nila. Active naman sila, nagre-react naman ng maayos. Wala namang masyado ng malamlam. O yung mga matatamlay. So wala na masyado nun, no? So yan. Normally po dapat tinitignan natin yung pag nagche-check tayo ng sisiw, hindi lang yung physical attributes. Katulad nitong isang to, yan, mahina to. Medyo mahina. Tapos hindi na nakainom. Bakit? Syempre nasa labas nandun yung inuman niya. Ito oh. So yan. Ito yung mga inuman yan So naka nipple drinker yan. Tapos meron silang para hindi masyado magbasa sa ilalim at umakyat yung ammonia. Yan. Although yun naman, itong mga manure conveyor na yan, umaandar yan, no, usually every 2-3 days pagka ganito kabata. Pero pagka matatanda na, halos daily po yan umaandar. Depende po sa density ng manok na nasa loob, kasi tumataas ang ammonia. So yan, mukha namang okay at nag-improve naman na. In a matter of weeks, ang gagawin dito, i-expand na po yung iba nito dito sa mga bakante sa baba. Yan. Pero sa ngayon, sama-sama muna lahat yan. Tapos meron na kaming ilang fans na nakabukas at nakapatay na yung heater namin sa ganitong edad. Ito ay mga more or less mga 2 weeks na tong flock na to. So yan, kailangan check nyo rin yung ipot kung maraming basa at kung maraming mga wet droppings, yung mga kulay green na dumi, no, yung matitingkad na green, ay po pwede maging senyalis na mga viral infection. O kaya naman, kung may mga nakikita kayong dugo-dugo, pwede namang signs ng coccidiosis na pwede ring mag-cause ng maraming mortality. Kaya hindi lang yung itsura ng sisiw, kundi pati yung mga dumi, kailangan i-check din po natin. Yan. After checking ng mga sisiw, syempre titignan nyo rin yung record, or pwede nyo tignan muna yung record bago nyo i-check yung sisiw, para po ma-correlate ninyo yung physical attributes sa kanyang running performance. Kasi minsan maganda yung sisiw pero yung pala mataas ang mortality. Para maging mas malalim pa po yung inyong investigation or yung inyong evaluation, no? Ito, lahat po ito ay mga females na po ito. So kung merong lalabas dito na males, yung po ay missex na o yung mga nakalusot sa quality control.
Kasi babae lang naman talaga ang ginagalaw o pinapakailaman sa ganito. Ayan. So ito automated po, ito automated. So makita nyo dun sa ibang mga videos ko umaandar yan eh. No, pero ngayon just another day of checking kung ano ang mga nangyayari dito sa loob ng ating growing house. Yan. So ayan. So far so good. So paano natin tinitingnan pag nasa taas na yung mga doon, yung mga wala pang laman. Kung may problema, atin pong inaakyat yun. Pero kung wala naman, hindi na natin masyado inaakyat eh. Hindi na talaga siya practical. Kasi yung taas ba naman, no? Pang-apat. So, kailangan na makikita yung record. Ang record naman ito per tier. Ibig sabihin, kung per level ang akyat niyan. Yun. Yun. Tapos ito yung dinadaanan ng manure conveyor. Ayun yung mga dumi, oh. Lalaglag yan papunta rito. So, pagka pinapaandar, itong mga bakal na to, inaalis po yan. At dyan po i-sprayan ng tubig. Automatic po yan yun. Yung tubig, no? Mata-transfer po yan doon sa baba. Sa may meron tayong actually biogas dito. Biogas system. Kaya medyo matipid itong farm natin dito. So ibig sabihin renewable energy at hindi tayo nagamit halos ng sa Meralco pagdating dito sa ating mga building. So kaya na nung biogas natin i-supply yung kuryenteng kailangan dito sa ating So ayan, ito heater din po yan. So may fan, tapos andito yung mga mekanismo niya, simple lang oh. Tapos ito yung heater, yung coil oh. So bubugahan ng fan dun sa likod, papalabas dito yung init. Yan. Pero ngayon patay na po yan. Ito baka mga 1 week baka ilipat-lipat na rin po namin ito. Kasi papasikip na po yan. Ngayon kung hindi naman, ay atin pong daragdagan naman yung umaandar na fan para ma-move out po yung mga hangin at maiwasan yung ammonia build-up sa loob po ng ating building. So far okay naman, wala naman tayong nakikitang problema rito. Tuyo naman ang mga ipot, no? At maganda yung texture. Okay. Tapos tignan nyo rin yung yung feeds. Kung umaandar yung conveyor ng maayos. Ito naman mukha namang umaandar kasi halos pantay eh. Minsan kasi meron tayong naabutan na walang laman. Yung mga ganitong sisiw po, dapat po ito modified ad libitum. Ibig sabihin halos walang puknat ang pagpapatuka dyan. Ayan. Ito medyo mababaw to actually. Pero okay lang, may mga feed spray sa gilid. So sasairin na nila yan. Para yung mga pino ay hindi naman masyadong naiiwan kasi hindi kompleto yung nakakain pag ganon. Ayan. So clear eyes. Malinis ang tuka. So far wala tayong naririnig na napisik, no? So absent po yung tinatawag natin mga respiratory symptoms na po pwedeng nag-start na ng sipon o halak sa mga sisiw. Yun. Tapos makita nyo dun, yung cooling pads namin hindi pa siya totally namin ibinababa. Yan, hindi pa namin masyadong ibinababa yan. Medyo nakataas pa po siya. Kasi yung hangin dun sa dulo, dito sumisip-sip ng hangin yon yan. Itong cooling pads natin, hangin pa lang laman yan, hindi pa malamig yan kasi baka hindi kayanin ng ating mga sisiw. So yun. Itong mga sisiw po na ito ay highline po yung strain nito. Isang uri po ng commercial egg laying layer producer. Commercial egg producer na design po para mangitlog po ng mas malalaking itlog at yung mga mas maraming itlog. Yan. So marami kasing strain ng maraming strain ng laying, no? Layers. Ang dami nang lumalabas sa market ngayon. Kailangan lang malaman natin yung technique o
kung paano sila alagaan para po maging efficient tayo sa ating pagmamanok. At yan po lahat ay sinisimulan sa magandang brooding at magandang growing. Yan, muli ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. God bless po sa inyo lahat.